Ibang klase talaga ang lungkot na dudulot ng pangungulila ni hindi ka malang kinakamusta. Kinakamusta ka lang kung may kailangan. Nakakapagod at minsan napapaisip ka na lang dapat ko pa ba talaga sila padalhan? Chinky, ako po ay isang OFW. Ang tanong ko po sa inyo, hanggang kailan po ako magpapadala ng pera? Kung yan din ang katanungan mo, yan ang sasagutin natin sa episode na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Itong episode natin na ito medyo personal, the same time medyo mahaba-haba ng konti. Kung ikaw hindi ka apektado bilang isang OFW, hindi ka kasama sa pamilya ng OFW, I don't think this will apply to you. Pero kung ikaw ay isang breadwinner at isang OFW, I think this will connect with you. Alam nyo, isa sa pinakamalaking sakripisyo ng mga kababayan nating mga OFW at mga breadwinner ay ang pag-iwanan ng pamilya at mabigyan sila ng magandang buhay. Alam nyo, itong realidad, ibang klase talaga ang lungkot na dudulot ng pangungulila pero kinakaya po nila para lang sa mahal sa buhay. Pero ito na yung tanong, paano na po kung dumating na po sa punto na yung pakiramdam mo, hindi ka na mahalaga kung hindi ka na nagpapadala ng pera, ni hindi ka malang kinakamusta. Kinakamusta ka lang kung may kailangan. Sino sa inyo nakaka-relate? Type relate sa comment section. Alam ko, napakasakit, nakakapagod at minsan napapaisip ka na lang dapat ko pa ba talaga sila padalhan kung ang habol lang talaga nila yung padala? Kung ganito ang nararanasan mo, kababayan kong nasa ibang bansa, ito na siguro ang dapat nating tanungin sa ating sarili. Magsaliksik tayo at mag-reflect tayo. Kaya usap po tayo ng personalan po ngayon sa pagkakataon na ito. Una, alamin mo muna talaga ang tunay mong hangarin kung bakit ka talaga pumunta dyan. Ba't ka ng ibang bansa? Number one, like for example, ano ba talaga ang goal mo? Bakit mo ginagawa to? Nakakatulong ba to sa anak mo o sa mga mahal mo sa buhay? Lalo na yung mga taong umaasa lang sa iyo. O kung ang sagot mo ay gusto mo suporta ng anak mo para magandang kinabukasan, ituloy mo. Pero kung ang pakiramdam mo naman po ay ginagamit ka lang at wala ng respeto yung mga tinutulungan mo, lalo na yung mga anak, baka oras na kailangan nyo nung kausapin. Minsan kasi alam po nating may multo sa loob ng kwarto pero walang nagsasabi na may multo. Kasi natatakot din kayo na kung kausapin nyo, baka na namang magwala. Sasabihin sa iyo, wala ka na nga dito na dumaki kami na wala ka. Ako, parang hirap nun, di ba? Ang hirap na mapagsabihan, lalo na kung, siyempre, sasabihin sa iyo, malayo kayo Ang hirap talaga. Pangalawa, kailangan po natin also unawain na hindi lang po ang pera ang kailangan nila. Mas mahalaga rin yung communication. Kasi minsan, nagpapadala ng pera, minsan hindi natin namamalayan na nagkakaroon na sila ng mindset na ang role ng mga OFW na magulang ay magbigay lang ng sustento. Pero sa totoo lang, hindi lang naman yan talaga ang papel ng buhay bilang isang magulang. Hindi lang mag-provide. Dapat, ang mga magulang ang dapat maging gabay. Kaya ngayon nga katanungan, nagiging gabay ka pa rin ba bilang isang magulang kahit ikaw isang OFW? Malayo ako Well, alam mo, sa totoo lang right now, distance is not anymore, I do believe, is an issue. Oo. Kasi nga meron ng technology, meron ng Zoom, meron ng Viber, lahat. Meron ng WhatsApp. Nung panahon pa siguro noon, syempre it's impractical na makipag-usap kayo kasi sa sobrang taas ng bill ng long distance call. Pero ngayon po, in reality, kahit naman magkakasama kayo sa loob ng bahay, ito na yung reality, real talk tayo. Pero kung lahat sila nasa loob ng kwarto, di kayo nag-uusap, pareho rin naman Kaya again, tanungin natin, yan lang ba talaga ang papel natin sa buhay nila na magbigay lang ng pera? No. Kailangan ipaintindi din natin na mahalaga rin po ang relasyon. Kaya why don't we try to connect? Like for example, anak, baka pwede kita makausap. Hindi lang sana, yung parang nakiusap ka tuwing may kailangan sa akin, tsaka katatawag sa akin. Gusto rin kitang makausap. Ano ba nangyari sa buhay mo? Ano ba mga pangarap mo? Ano bang pinagdadaanan mo ngayon? You know what? If you establish this type of relationship by asking real questions, maunawaan po nila na hindi ka lang tagapagbigay ng pera, kundi isang magulang na nagmamahal at nag-aalala. Sinasabi ng iba, Chinky, malayo na malalim na No. Kapatid, pwede ka pa rin humingi ng pangalawang pagkakataon. Kung alam mo nagkulang ka, pwede kang humingi ng paumanhin. Aminin mo, ikaw ay nagkulang. I do believe, siguro yan lang hinihintay ng anak nyo minsan na makausap lang sila. At pangatlo, para naman di tayo mahirapan din, mag-set din tayo ng boundaries. Yung
Like for example, yung tunay na expectation. Kasi sa totoo lang, pag walang kondisyon ang pagbibigay, nagiging masama na. Nasasanay na umaasa na kung anong gusto, hihingin. May mga bagay na kaya nating ibigay kung afford. Pero kung may mga bagay na hindi natin kayang ibigay pag hindi na afford. Ultimate goal, again, I hope you understand the goal. Why you're there is to help your family to survive. Survival. Pero para sila maging stable, hindi po pwedeng panay padala lang kasi nauubos ang padala eh. Darating ang araw, titigil ka rin eh. Kailangan, habang nagsusurvive sila, kailangan matuto sila na tumayo sa sarili nilang mga paa. Maging stable sila. Para pagdating mo dito, na-fulfill mo talaga yung goal mo, which is to provide for the family and to make the family stable. And maybe you're asking me right now, Chinky, gusto ko naman talagang gawin yan pero hindi ko alam paano gawin. Well, ito lang po. Again, uulitin ko. Ano mas mahalaga sa'yo? Ikaw, tatanungin ko bilang isang provider. Mahalaga ba sa'yo na papabigay mo yung pera mo pero wala naman kayong relasyon? O mas mahalaga rin na may relasyon, nakapagbigay ka pa? I'm sure your answer is as good as mine. So, gawin nating regular ang communication. Pwede mo sabihin, anak, gusto ko magkaroon tayo ng regular ng pag-uusap. Pwede ba na ganitong oras, na ganitong araw, kahit na once a week, usap tayo. Bago kita padala ng allowance, mag-video call muna tayo. Pangalawa, hindi lang pagbibigay. Turuan mo rin kung paano mag-budget. Imbis na magbigay ka ng unlimited na pera, ituro po natin kung paano dapat gamitin to. Pwede natin sabihin, itong papadala ko sa iyo ngayon ay kailangan planuhin mo. Unahin mo muna yung pangailangan mo. Mag-ipon ka. Teach them about financial education. And then pangatlo, paliwanag mo rin na hindi ka naman forever dyan. Magbigay ka rin ng timeline ng financial support. I-motivate natin na magsikap sila, na mag-aral sila para tumayo sila sa sarili nilang mga paa. Alam mo sa ganitong pamamaraan, hindi lang siyang matututo na pahalagahan ng pera, kundi matuto siya na pinapahalagahan mo rin ang relasyon ninyo. Kaya nga Marian Aizad Adeva, Petchoy Valde, and KM Famero, nagagawa mo ba yan? Kunyari, ikaw isang OFW o ikaw, anak ka na isang OFW, nagagawa ba yan sa'yo? Ay sa pang pwede natin gawin, ang pang-apat, hindi lang pera padala ang dapat na padala natin, ipakita rin natin yung self-worth at syempre yung respeto. Lalo na sa mga kamag-anak incorporated, ang relasyon kasi sa magulang at sa anak ay dapat hindi lang transactional. Hindi lang dapat umiikot sa padala at sustento. Ito dapat umiikot sa pagmamahal at respeto. Yung parang minsan kailangan magsabi ka rin ng iyong nasa loobin. For example, pasensya ka na kung hindi ko napaparamdam sa iyong pagmamahal dahil nga sa layo natin. Hindi lang sana yung pamamagitan ng pera nararamdaman yung pagmamahal. Mas mahalaga sa akin na makita mo na lumaki ka na may respeto, may diskarte sa buhay, may pagmamahal sa pamilya. Ito lang mga ka-friendship lalo na sa mga breadwinners. Huwag mong hahayaan na mawala ang halaga mo bilang isang tao, bilang nagsasakripisyo, bilang ikaw ang breadwinner. Ikaw na nga nagpagod sa abroad eh. Kaya dapat meron ka ring karapatan na itama ang relasyon ninyo. Huwag tayong mag-guilty dahil wala tayo. Mahirap na nga, wala na nga tayo tapos wala pa yung relasyon. Ako, alam ko medyo nagiging emotional ng konti at kung ikaw may nararamdaman ka ngayon, pakitype na sa comment section kung ano. Kasi I know what we're doing right now is quite personal and I really want to help you to improve not only your financial relationship but also your personal relationship with your family. At kung ikaw ngayon na-realize mo na wala nang respeto, papadala ka na, pinabaliwala ka pa, nababastos ka pa, again, nasa sa inyo yan. Hindi ko sinasabi na gawin nyo, baka pwede nyong gawin to. Na tama lang yung expectation. Parang ano lang yan eh. Pag tinatawag ko minsan yung mga anak ko ang hirap lumabas ng kwarto. Maririnig mo lang sa loob ng kwarto, "O, ilag! May babarit sa'yo!" Pero alam mo, para makuha ko yung attention ng aking anak, simple lang. Pinapatay ko yung internet. Pag pinatay ko yung internet, bigla na maglalabasan sa kwarto yan. Ano nangyari? Walang internet. Alam nyo, ganun din minsan. Para makukuha rin natin ang pansin ng ating anak, itong gawin mo. Dahan-dahan mong bawasan yung pagpapadala mo. Huwag biglaan. Kung gusto mong bawasan, para yun nga, makausap mo sila, turuan mo na maging independent sila. Gawin mong dahan-dahan. Maging open ka tungkol sa kanila. Sabihin mo yung hirap na pinagdadaanan ko. At alam ko na sinasabi mo. I-explain mo rin na hindi madali at laging madali mabuhay sa ibang bansa. Sabihin mo sa kanya na maraming kapwa Pilipino natin nawawalan ng trabaho.
at nagsasakripisyo rin. Ituro mo ulit. Again, paulit-ulit ako. Turuan nyo sila kung paano humawak ng pera, paano mag-manage ng pera para magabayan ko sila. At the same time, ipakita natin, hindi ka lang ATM. Ibig sabihin yan, gusto mong gampanan din ang iyong katungkulan bilang isang ama o isang ina. Kaya nga mga kapatid, kung alam nyo medyo nagiging transactional na lang ang relasyon nyo bilang mga magulang at anak, kailangan nyo nang itama ang relasyon na yon. Bakit? Ultimately, mahal mo ang inyong anak. Pero kailangan nyo na mag-usap. Kaya bilang magulang, natural lang na gusto mo talagang ibigay ang pinaka-best sa anak mo. Paalala lang po, hindi ako nakikialam, na unawaan ko sa tatlo kong mga anak, hindi lang po pera ang paraan na pwedeng pakita natin na minamahal natin sila. Ang tunay na pagmamahal ng magulang, hindi lang po sa pagbibigay, kundi sa paggagabay din sa kanila, paano maging responsable, paano maging independent, at paano magkaroon ng respeto sa ibang tao. Kaya nga, I want to encourage you, I want to challenge you, kung gusto nyo talagang maayos ang inyong relasyon, huwag kang matakot na kausapin sila. Alam kong hindi madali ito. Maniwala ka. Awkward siya eh. Pero ang tanong ko, kailan mo siya sisimulan? Pagka malala ng problema? O ngayon, parating pa lang yung problema? So mga kababayan kong OFWs at mga breadwinner, relate ba kayo? Ano magsasabi nyo sa ganitong sitwasyon? I-share nyo naman yung thoughts nyo at yung comments nyo. And I hope that I've enlightened you at sana naman nagising po kayo, napukawan yung isipan at damdamin. At kung kayo naniniwala kayo na itong channel ay fit po sa inyo, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at i-share nyo rin sa mga kababayan nating OFW. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Gusto nyo ba magkaroon ng additional income without affecting your present income? Nabalitaan nyo na ba yung income multiplier method? These are what we call as the simple strategies that I personally use to earn 6-digit to 7-digit income per month. I-reveal ko na. Dito, matutunan mo kung paano mag-multiply ng iyong present income. And then next also, paano gumamit ng simple, powerful strategies. At the same time, gamitin ang present skills and experience mo to monetize. And the good news, this is absolutely for free. So all you need to do is just click the link below or just type IMM in the comment section.